Kaya pinasabog na ang mga pangalan ng mga kongresista at mga kontratista na kumakamkam sa pera ng bayan. Martin Romualdez at iba pa, kumaripas na ng takbo dahil sa banta ng Senado sa kanila. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Matapang na ikinanta ng mag-asawang Diskaya ang pinakamalansang baho ni House Speaker Martin Romualdez at Saldico. Ayon sa mag-asawang Diskaya, humihingi ang mga kongresista at ilang tauhan ng DPWH ng 25% na komisyon kapalit ng pagpapatuloy ng mga infrastructure project na ina-award sa kanila. Dagdag pa nila na sila binabantaan ng mga ito kapag hindi sila nag-abot ng limpak-limpak na salapi. Ang panibagong pagsubok, unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Odit Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan 1st, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City. District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila Deo. District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%.
Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, this sworn statement was notarized by a certain Attorney Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024. Hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Mr. Pacifico Discaya and Cesaria Rowena Discaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo for the record lang? Yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Every member of this committee. Yes, we will do that. Pase-xerox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng kopya kagad. At saka meron akong mga ilang pa rito. Si Senator Jinggoy, Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya pase-xerox natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Senator Rapi. Ikaw na lang. Mag-share na muna kayo. So, sino po ang gustong magtanong habang base po dito sa sinumpang salaysay na ito, sino po yung gustong magtanong sa kanilang dalawa? Mr. Chair. Senator Erwin. Una ko pong tagatanungan dito po kay Ginoong Pacifico Discaya. Nabanggit niyo itong mga pangalan po ng mga congressman. Sila po ba mismo? Mukhang dalawa lang po yung binanggit niyo na personal ninyong inabot yung pera. Itong mga napakadaming pangalan na binabot ninyo, paano po ibinibigay yung parte nila, yung komisyon na sinasabi niyo 25%, 30%? Sino po? May tao po ba? May bagman po ba? Kadalasan po, ako po ang nagbibigay o minsan po may inuutusan po ako, nagtatawagan lang po kami para sa hinihingi.
maaari mo po bang ibigay sa amin sa komiting ito ang pangalan ng mga pinag-aabutan ho yung pera kung hindi mismo yung mambabatas ang inaabutan ninyo? Maaari po ba or litrato man lang parang malaman ho natin kung sino pong inaabutan po ninyo ng pera? Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si Dayan Tan. At saka yung kasama pa po si Andrew po ang pangalan. May mga contacts number po ako. Sila po ang tagakuha sa office. Pero iba-iba po ito. Iba-iba po itong mga bawat congressman. Iba-iba po yung kumukuha. Tama po ba? Opo, makadalasan po parang mga COS nila or mga pinakakatiwalaan nilang tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Kadalasan po si Kong Roman Romulo, ang tagakuha po niya si tagakuha niya si Ma'am Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWH yun. Tapos pinalitan naman po yun ni DE Aristotel noong 2025. District Engineer po siya ng DPW's First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung komisyon, whatever you want to call it, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Ibang isang mambabatas ganito ang presyo or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yon. Opo. Para po kanino raw? Para po daw po kay, lagi ko narinig ang salita nila kay Saldico at saka kay Speaker po, ang narinig kong salita. Alright, Mr. Chair, I have no further questions. Mr. Chair? Senator Jinggoy. Mr. Chair. Mr. Curly, lahat ba itong mga binanggit mong pangalan na karamihan ay mga kongresista? Lahat ito, 25% ang binibigay mo? Kadalasan, opo. Wala bang mismo ang kongresista mismo ang pumunta sa'yo at binigyan mo ng pera? Kadalasan po, nag-uusap lang po, nag-uutos lang sa COS, pero kadalasan po, for example, si Kong Rillo, kadalasan po, binibigay ko po yun pag nagiinuman kami, o di kaya, yung tao po niyang si Bogs Magalong ang pumupunta. Pinipick up. Sino-sino pa dito sa mga nabanggit mo mga pangalan na kongresista na talagang sa kanya mo inabot sa mismo sa- For example po, kay Kong Madronya na lang. For example, mismong siya po ang pumunta sa office namin at syempre pagkatapos po noon, tao na lang po niya ang nagdala ng bagay, kotse at saka personal ko rin pong dinoposit yung Sino yung congressman? Kong Madronya po. Madrona o Madrona. Eliandro Yung Madrona. sa Romblon? Romblon po. For example, okay. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko. Dahil, hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po ako magbigay para i-award ulit sa panibagong bidding. Pero na-mutual terminate na po yung project. So, ang nangyari po nito, mataas, siyempre, pero hindi 25%. 18% lang po. Meron po ba kayong resibo, Mr. Chair, na not resibo actually, na corresponding document na naibigay mo na itong komisyon ni ganito o wala? Wala po resibo kasi hindi naman po sila paperless, paper trail. No paper trail po lahat ng transaction, pero meron po kaming voucher. Ang voucher po namin, ledger po pala. Ledger, wait, based on ano po? Ano bang sinabi ko sa ano? Dala mo yung ledger mo? Dala mo yung ledger? Na binilista mo hindi kung po, magkano hindi po. binibigay mo? Hindi po. Ledger lang po yan sa office namin. Pero siyempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kumbaga, para matandaan lang po namin, anong panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng ganitong halaga. For our, siyempre, para malaman po na, records lang po namin. Mr. Chair, I move that we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here in the committee, Mr. Chair. Yes, pwede po kaming- pwede mo bang ipadala sa amin kung ano man ang tawag ninyo, kung ledger, anything that will indicate the payment of the alleged commission to each and every member of Congress subject of your sworn statement. Ang dala ko lang po dito ay summary lang po ng mga ledgers. For example, Office of Presidential, ano bang ibig sabihin? OPAB, ibig sabihin Office of the President Areas Visayas, parang ganun yata ang ibig sabihin ng OPAB. If I may, Mr. Curly, yung record mo ba, nagsimula, anong taon? Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po nito. What about before 2022? Wala ka record? Hindi ka... Hindi po kami nagre-record kasi sumasali lang po kami ng sumasali sa bidding at nagpapadyaryo. So, Mr. Chair, I move that we subpoena duces tecum all the documents or the ledgers that are in possession of Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, I seconded, Mr. Chair. Mr. Diskaya, narinig mo ba yung motion ni Senator Jinggoy? Kailangan ninyong ipadala sa Blue Ribbon lahat ng mga mapagbabasihan nating kung ledger man ang tawag nyo, kung ano man, hindi natin alam ang nomenclature,
Pero mapagbabasihan na pwedeng matukoy na nagbibigay nga kayo ng komisyon sa sa mga taong binanggit nyo sa inyong sworn statement. Mr. Chair, ang dala ko lang po ngayon ay Hindi, summary hindi po. ngayon. Basta kailangan maipadala ninyo lahat ng dokumentong pinagsasaligan ninyo, pinagbabatayan ninyo ng pagbibigay ninyo ng alleged commissions. Magagawa po ba ninyo yon? Kailan po ninyo gagawin? Asa po, ipapaasa po namin. Sige po, salamat po. Other members who... Senator Rapi, baka meron kang may tatanong ngayon. Sige. One question lang para dito kasi iba sana yung topic ko eh. Tuwing kailan po kayo nabibigyan ng parte nila? Was that before, advance, before the project is accomplished or after the project has been accomplished? Kadalasan po, Mr. Chair, kadalasan pag yung ma-award yung project, ibig sabihin po, hindi po i-award sa iyo ang project kapag hindi ka po nagbigay. So ibig sabihin advance? Opo, parang ganun po. Minsan naman po, pag may notice to proceed na, hindi ka nila pakakolektahin, o di ka gagawan ka ng right-of-way project, right-of-way problem. Ibig sabihin, parang mutual termination ang kakarapin mo, right-of-way problem, at saka hindi ka makakolekta kapag hindi ka po, yung niloko mo sila. So in other words, pag nakapag-advance ka na, sigurado na makuha mo na yung project. Sigurado po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Senator Erwin. opo, nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natatakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi, nung matanggap ko po itong sworn statement na ito, ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boyeng Rimulya, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating State Witness Law or Protection Program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty,